Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa tagpong ito, nangagkatipon ng sumana. Lalong higitaman, nangatayo kami sa iyong banal na rapat upang magandog ng pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. At lubos din naman na nag-aandog kami ng napakaraming pagpapasalam sa lahat ng iyong pagpapala at ipinagkakaloob. Lalong higit po rito, Ama, ay ang aming buhay upang magamit po namin magpatuloy sa pagluwalhati, paglilingkod sa iyong dakilang kalooban. Nagaya sa umagang ito, Amang Diyos, batid mo sa puso't isipan at kaluluwa ng bawat sa aming pong pagkakatipon na ito, na ang kahandaan at pagpapahalaga sa aming pong pagtanggap ng iyong banal na aral. Na ito na lang po, Amang Diyos, ang tanging pamamaraan mo upang sa magkagay lalo po kami mga tibay at pangatatak sa aming pong pananampalataya. At ito, Ama, inibigyan mo kami ng sandata upang tunay na kami magtagumpay sa lahat ng bagay hanggang sa uli-ulihang sandali sa muling pagparito ng iyong bugtong nanak upang kami ay gantimpalaan at dadali sa iyong banal na kaharian na kami po ay mga nanahan magpakailan-kailanman. Ito na po, Amang Diyos, ang aming pinapahalaga dahil nandito sa ibabaw ng lupa, napakarami po ang kadalamatiang tunay na nakapangyayari sa aming buhay. Dadagwa sa iyong angking kaharian na ipinangako, tunay na ang lahat ng bagay na ito mawawala at ang lahat ay magiging bago na. Kaya Ama, sa kahandaan po namin, Amang Diyos, siling po namin, para karapat dapat kami sa dulang na iyong inanda na ipagkakalog mo ang pagkain ng aming kaluluwa. Sana po, Ama, may angking kapakumbabang hilingin na patawarin mo po ang nagawa po namin na pagkakasala. Ganon din na punuan ang aming pagkukula upang sa magkagay tumasa amin ang iyong banal na aral na iyong inanda sa umaga ito. Lubos kaming umaasa, Ama, ng iyong pagpapala ay isasabog mo sa lahat, lalong-lalo na po ang iyong mga anak sa iba't ibang dako ng sanglibutang ito na kumaganap ng pagluwalhati at paglilingkod sa iyong dakilang kalooban. Manawa sa aming pag-aaral, may angking kapayapaan na naghahari ang iyong banal na salita sa puso't isipan at kaluluwa ng bawat sa amin. At ang lahat ito, Ama, ay aming iniling sa dakilang pangalan at karapatan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Nobyembre taong Pilipinas. Mga awit ng pagsamba bilang 75 at 40. Oras na nagsimula ang pagsamba ay ka 9:36 na naman. Awit ng panalangin bago magsermon bilang 10. Nanalangin ng kapatid bago magsermon, kapatid ng tagapangalang Roelio Kawali. Napasahan ka at malagay at buwan ng sermon. Ang tungkulin ng isang tao at dumating ang araw na kanyang papanahon. Kapatid ng araw at kapatid ng tagapangalang Roelio. Awit ng panalangin matapos ang sermon bilang ikalawa. Nanalangin na kapatid matapos ang sermon, kapatid na itama. Awit ng paghahandog bilang ikalawa. Alay ng tos puso paghahandog, kapatid ko sa harap. Soloya bilang sahal, bilang ng kapatid na dumalo, 14, kabataan 4. Halaga ng koleksyon, 446 pesos. Kapatid na nagawad ng bidisyon, kapatid na tagapamahalang Roelio Caballo. Oras na natapos ang pagsamba, ika 10:52 AM. Gumawa ng handa ang iyong kapatid. Mga minaman na kapatid, nabasa po akda. Kung ano man po napansin yung pagkakamali, sabi po natin pagtibay, sana po ay ating ibat ito at sabihin. Wala kapatid. Kung wala, tayo ating pagtibay na talampong handang-handar ang bawat sa inyo mga minaman na kapatid. Atin na pong tanggapin o pagsaluan ang iniandang aral ng Amang Diyos na narito po ang pamagat. Ang higit sa lahat na dapat pahalagahan ng tao. Mga minamahal dito po sa ibabaw ng lupa, napakarami po ang pinapahalagan ng tao. Datapwat, ang diwa ng aral yung higit sa lahat. Bago ang lahat ng papahalagan, merong nangunguna.
na dito, mga minamahal na kapatid, hindi po pinapauna na po namin sa inyo na hindi po, ika nga po, pinagbabawal ng Amang Diyos. Ika nga pagkahanap o pagpapalaga sa mga kayamanan, sa mga pag-aari, sa mga minamahal sa buhay, sa anumang bagay na pinapahalaga. Hindi po pinagbabawal ng Amang. Datapwat, mayroong bagay na kung saan na nga tututok ang napakarami na wala na po ang ibang bagay na nangasa isipan at sa kaluluwa, kundi, alin, magpakamayaman, magpakamarami ang ika nga po, ang king kapangyarihan, kalwalhatian, at pag-aari. Na ito ang nagiging saligan ng karamihan, kapatid. Dahilan nga naman sa ating nakikita, pag-aba naman o abang-aba o mahirap ang isang tao. Lahat. Pag dumating ang mga problema at mga masasalimuot na pangyayari na nangyayari sa buhay, kakakakitan ng kaawa-awang kalagayan. Hindi kagaya ng ika nga mayaman. No? Pagdating sa mga ganung bagay, tunay na meron sila. Ika nga po, pangkumba sa mga bagay na makapangyayari. Datapwat, mga minamahal na kapatid, gaano man po na hindi pinagbabawal ng Ama, naway ang tao na kanyang nilalang. Dapat po, ang unang pahalagan niya, yung napakahigit sa lahat. Ito po ang iba. Kaya, mga minamahal, ating nangalamin kung ano ang higit sa lahat na dapat pahalagan ng tao. Ito na po, kapatid, ibubunyag at tunay na ipapaalam ng Amang Diyos sa atin yung higit sa lahat na papahalagan. Atin pong basahin dito po sa Matthew, Kapitulo 6, talatang 25, ganito po ang ating matutunayan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong mga katawan, kung ano ang inyong daramdin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Ito, kapatid, ang tunay na dapat pagbulay-bulayin ng may kaisipang tao. Dahil sa ating kapanahunan, tunay na ang pinapalagang higit ay yung mga bagay na pisikal o material na bagay. Kaya dito ang ating Panginoon Kristo, tunay na kanyang inilalatag sa ating harapan. Ano ang napakahigit na pahalagan natin? Yung bang pagkain? Yung bang inumin? Yung bang pananamit? Ang higit sa lahat na pahalagan, kapatid, ay yung buhay at katawan. Dahil aanin mo ang pagkain at inumin. Kung wala ng buhay, yung pagkukulan mo ng pagkain at inumin. Makakain pa ba niya? Mainom pa niya? Wala na siyang buhay? Ganon din. Ano ang pakikinabangin ng damit kung wala ng datamtan? Ito, kapatid, dahil kitang-kita ng Ama, nasa langit at ang ating Panginoon Kristo na mamalat niya lahat ang galaw ng tao dito sa ibabaw ng lupa, na kung saan tunay na nagpupumaho, na nababalisa na bawat araw ni kahit gabi gagawin nila para lang sa magkakayoy, tunay na nasa kanilang isipan ay napakagandang bukas ang darating sa kanila. Ngunit sabi nga ng ating bansa, ba't kayong mga nabalisa? Kailan nga naman sa kahirapan na nababalisa, lalo-lalo ng tao, lalo-lalo na sa atin. Pagsapit ng tanghali, kumain ka na. Pagkatapos pa lang na yung pagkain, iniisip mo na yung ano na naman ang panggabi. Kita mo, kapatid, gaano nababalis ang tawa. Kakakain pa lang, alam mo saan mamay, iniisip niya, ano na naman ang panangili. Pagkatapos pa lang, ano na naman ang kakain sa gabi. Pagkatapos ang isang gabi, isang araw, iisip na naman. Kita nyo, kapatid, gaano kapalisan ang tao dito sa ibabaw ng lupa.
lalong higit. Yung ika nga nakakaranas ng ika nga kapanglawan. Umahirap ang buhay. Kaya dito kapatid, walang iniwan si Juan de la Cruz, kagaya nga nagsabi ng mga ilan, si Juan de la Cruz pasan ang daigdig. Ngunit hindi, kapatid, sa harapan ng Panginoong Diyos, hindi ang Juan de la Cruz ay pasan ng daigdig. Tayo ay tunay na binibigyan ng pagpalubag loob ng Panginoon upang sa magkagay hindi mo papasanin ang daigdig. Sabi nga niya, ba't kayo mga kabalisa? Ang pahalagan ninyo, yung buhay nyo. Dahil gaano man na magganap buhay ka o lahat ang gawin mo kahit tiktak ng uratan, hindi tunay na pahalagan mo. Dadapwa kung yung buhay naman, kapatid, ang mga wala. Ano pa ang ikamat pinibig ng pagkain at inumin? Eh kung ang katawan ay wala na rin, ano pang silbi ng pananalita? Kaya tunay nga, kung atin lang pong pakaunawain o bubulay-bulayin ng kautusan ng Panginoon na huwag tayong mga balisa sa kakanin at inumin at dadamting, ang dapat pagkaabalisan natin ay ang buhay at katawan po natin. Dahilan, kapatid, ito ang ika nga po, hindi panunumbat ng Panginoon, kundi nilalatag lang niya sa ating harapan. Narito po, ayon pa rin dito sa Matthew Kapitulo 16, talatang 25, kapatid. Ito ang inilalatag niya sa bawat sa atin kung bakit ang papahalagan po natin na higit sa lahat ng bagay ay ang buhay o katawan. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan ito dito. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaw. Ito na po kapatid, tunay na tayo'y inilatag ng Panginoon at ano ang dapat mong piliin. Ingatan mo ang iyong buhay, mawawalan niya. Pero mawalan man ang iyong buhay dahil sa pananampalataya, dahil sa Panginoong Diyos at dahil sa ating Panginoong Kristo, masusumpungan. Mawala man yan, masusumpungan. Ito kapatid, ang siyang marapat po nating palagan sa lahat na kung nagiging balakid po ang ika nga po mga minamahal po nating kapatid na wala ka nang inisip kundi magpakayaman para sa ang kinabukasan mo, maniwala ka sa akin sa hindi. Mamamatay ka, yung buhay na yan mawawala. Walang wala. Pero, pag ang bawat sa atin, higit sa lahat napapahalagan natin ang buhay, na papaanong paraan na pagpapahalagan ng buhay, gawin mo ang kalooban ng Amang Diyos, kapatid. Darating nga pa nung, mawawala dahil ang natakda na ang tao ay mamamatay minsan pagkatapos ito pagbukom. Yun ang itinakda ng Panginoon. Kaya dito,